Hindi lamang po sa ating Vice Presidente, lahat po ng may kinalaman po doon sa nangyaring insidente nung nakakaang 2 Sabado po. Nauna na nga po tayong nakapagsampa ng direct assault, disobedience to a persons in authority or their agents, at saka yung grave coercion. But alam po natin ang public officers and employees po kapag nasasangkot po to sa anumang krimen, sa criminal case, ay may kaakibat po yan na administrative at civil cases po. So yun po yung tinitingnan po natin dito po sa ginagawa po nating pag-iimbestiga. Ang CIDG po ay patuloy pong nag-iimbestiga at kumakalap po ng mga ebidensya to support other possible cases that would be filed against those responsible nung nakakaang 2 Saturdays ago po. Kung matatandaan niyo po, ang PNP po ang kauna-unahang nagsampa po ng kaso laban po sa mga individual. Dahil sabi nga natin, hindi natin po pwedeng palagpasin ang ginawang aksyon po ng ating pangalawang Pangulo, bagamat ginagalang po natin ang ating pangalawang Pangulo at kanyang mga security, dahil gusto na nga nating maipakita sa ating mga kababayan na yung ating batas ay ina-apply kahit sino pa po ang nasasangkot po dito. Kasi ayaw nga natin na maakusahan na meron tayong pinapabukan at pagdating sa pagpa-file ng kaso ay yung maliliit lamang po yung kinakasuhan natin. Kaya nga po, this is precisely the reason kung bakit hindi natin pinalagpas yung pananakit at pagmumura sa ating mga pulis. At wala po itong halo. Sinasabi nga, no less than our Chief PNP has issued a statement na itong mga kasong isinampa po natin are not politically motivated but grounded on the lawful exercise of our mandate before our people po.